Again, good afternoon sa ating lahat, sa ating mga guests ngayong hapon na to. I am Dave Vallejos. And just a short background about myself. I am 25 years old, a retired Marine officer. I retired last year at the age of 23 and associate financial planner. No? I'm also a licensed financial educator here in International Marketing Group and senior executive vice chairman of the company. And ang pag-uusapan natin ngayon is isa sa mga benefits natin dito sa IMG, which is Manila Bankers Life at yung tinatawag natin na MOST 18 or Multiple Option Super Term 18. So just a quick background about our company. IMG or International Marketing Group, we have this called campaign, Global Campaign for Financial Education. So as of now, we are more than 2 million financially educated families, but our main goal is to educate 30 million by 2030. So kaya-kaya namin yan kasi we are worldwide at marami pang mga Pilipino. No? We are more than 109 million Filipinos and konti lang yan 30 million na yan kasi marami pa tayong kailangan isali sa ating financial education movement. And isa sa mga tinuturo naming concepts dito is building a solid financial foundation. How to build a strong financial foundation. So building a strong financial foundation is like building a house that you must build it from the ground up. So gaya ng bahay, pag gusto mong magpagawa ng bahay, meron kang pinaplan, no? Meron kang pinapalo na plano which is the blueprint, tama? Para strong, stable yung bahay mo. Ganon din yung finances natin. Dapat meron tayong pinafollow na plano, just like a blueprint. So this is our financial blueprint, our financial foundation. So first is, dapat unahin natin yung proper healthcare. So proper healthcare is number one priority natin yan because health is wealth. Aanin mo yung maraming pera, kung wala ka namang healthcare, there will be possibility mauubos din yan. And based on statistics, the number one reason of personal bankruptcy is due to medical expenses. No? Yung mga emergency na kailangan mo ma-hospital, emergency na kailangan mong bilhin itong gamot na to, sa family mo or ikaw mismo, pag hindi mo pinaghandaan yan, lahat talaga na savings mo, madidrain talaga yan. Mauubos lang yan due to medical expenses. Kaya, ang mahal talaga magkasakit, especially right now na we are in the middle of pandemic. No, we really can't afford na magkasakit tayo or ma-hospital tayo kasi mauubos talaga yung emergency fund natin or kahit yung mga investment natin, mabebenta yan. So, dapat unahin natin yung healthcare kasi ito yung sasalo sa atin na hindi na tayo aasa sa gobyerno, hindi na tayo aasa sa tulong ng ating mga friends, relatives. Tayo mismo meron na magpo-provide sa atin at magka-covered sa ating medical expenses. So sila yung magbabayad, no, yung private healthcare provider natin. And then second priority, pag may healthcare ka na, dapat meron kang life insurance. So life protection or life insurance, napaka-importante nito lalo na pag ikaw ay breadwinner. Once I say breadwinner, ikaw yung source of income ng family mo. So kung wala ka, wala ring pumapasok na pera sa family nyo. So if you are the breadwinner, ikaw yung maako ng responsibilidad, sa iyo galing yung pang-provide ng mga basic needs, daily needs ng family nyo, dapat ikaw ay mayroong insurance coverage. Kasi in the event na may mangyari sa iyo, no? Example ko na lang yung sarili ko. I am a breadwinner, tapos nagbabarko ako, napaka-risky ng trabaho. Pag nasa barko, tapos biglang namatay, anong mangyayari? Magugutom yung family, makakapag-stop ng pag-aaral yung anak mo, no? Sino yung magpo-provide sa medication ng aging parents mo? 'Di ba? Wala kasi wala na yung breadwinner. Pero kung merong life insurance, no? From the coverage of your insurance, yun yung instant money na ibibigay sa family mo. That's why very important na meron kang life insurance. So pumili ka ng magandang life insurance na hindi ka mapapamahal. May ituturo ako mamaya sa inyo na paano ba ang tamang pagpili ng life insurance at magkano ba ang tamang coverage. No, it doesn't mean na meron ka ng Kaiser, enough na yun, no? You're already protected. Yes, you are protected, but is it sufficient? Tama na ba yung protection mo? So ituturo ko ngayon ang tamang calculation ng ating life insurance coverage. No? So pangatlo is debt management. So kailangan nating i-manage yung utang natin. Hindi naman masama ang pangungutang pero we have this called good debts and bad debts. Yung good debts is yung mangungutang ka na may bumabalik na pera sa iyo. So you are
getting into debts in order for you to build an asset. Pero if you're getting into debts, tapos liability lang yung dumadagdag sa'yo, puro palabas lang yung pera, bibili ka ng sasakyan pero nasa bahay lang, nagde-depreciate yung value, ginagamit mo lang panggala, yun yung liability. Pero pag bibili ka ng sasakyan, ginagamit mo siya for transportation, no? Ginagamit mo for business, may bumabalik na pera sa'yo, so that is asset. So dapat, kailangan natin i-manage yung mga utang natin at pumili tayo ng mga good debts lang. Pang-apat is emergency fund. Itong emergency fund, ito yung pera na anytime pwede mo siyang i-withdraw in case of emergency. Emergencies are unforeseen circumstances, yung hindi mo ine-expect na mangyayari. Masiraan ka ng sasakyan, masiraan ka ng bahay, mawalan ka ng trabaho, catastrophe, baha, or lindol. So ito yung perang mahugutin mo. This is equivalent to 3 to 6 months of your monthly expenses or salary. So, example, your expenses is 20,000 every month, at least you have 60,000. Nakatago yan siya sa bangko mo na anytime pwede mong i-withdraw, no? Savings account. And our last priority is our investment. So, pag meron ka ng healthcare, life insurance, na-manage mo na yung utang mo, nabayaran mo na yan, naka-build up ka ng emergency funds, last na yung investment. Last na yung pag-i-invest sa mutual funds, pag-i-invest sa stock market, pagbibili ng bahay, ng lupa, last na yung pag-build up ng business. Kasi kung yan yung uunahin mo, no, ibabaliktad mo yung financial foundation, unahin mong, Dave, may pera ako, no, anong magandang investment ngayon? Bili ka agad ng lupa, bili agad ng sasakyan, 'di ba? Top up ka agad sa mutual funds, bili agad ng shares. Tapos wala kang life insurance, wala kang healthcare. Pag may mangyari sa iyo, saan kukunin yung pera? 'Di ba? Ibig sabihin, pull out mo rin yung mga investment mo, no? So, bebenta mo rin yung mga shares mo at ang mangyayari diyan, madidrain yung mga investments mo, mauubos. 'Di ba? Mauubos to siya dito. Madidrain kasi ito yung magsusupply sa mga needs dito, especially sa healthcare mo or sa family mo tsaka sa life insurance. Kasi kailangan ng instant money ng family pag wala ka. Pero kung wala ka life insurance, dun kukunin sa investment. Bebenta din yung bahay, yung lupa. No? So that's why guys, napaka-importante na step by step to siya. Do it right on the first time. No? Pag ifa-follow mo tong strong financial foundation, sigurado no, mapapabilis yung journey mo towards financial freedom. So again, healthcare, protection, debt management, emergency fund, and investment. Okay? So ano ba yung tamang pagpaplano natin? This is called X-curve. Tinatawag yung red line na responsibility line and then the blue line is money line. Ibig sabihin dito, while bata ka pa, wala ka masyadong savings pero napakalaki ng mga responsibilidad mo sa buhay. Ang goal mo habang tumatanda ka, dapat tumataas yung pera natin, no? Ilang taon ka na ba sa trabaho? Tumataas ba yung savings mo? Nakakapag-invest ka na ba? So kung wala pa, ibig sabihin, no? Hindi pa nag-i-increase yung wealth mo. So dapat nag-i-increase yung wealth mo as time goes by and bumababa yung responsibilities. What are your responsibilities? So basic needs, no? Food, shelter, clothing, education, your health, and binabayaran mong utang. Ito yung mga responsibilidad natin sa pang-araw-araw, no? Dito tayo. Kailangan nating bumangon. Para kanino ka bumabangon? Marami akong bayarin, di ba? So, saan mo kukunin yan? Sa active income. Kailangan mong magtrabaho kasi ang dami mong responsibilidad sa buhay. So, wag kang patamad-tamad dyan, no? Galaw-galaw pag may time. You need to work for the money. Diba? Kayang-kaya mo yan kasi bata ka pa. We are still young and able. Tama? But, when time comes na you get old, ang kailangan mo na dyan is passive income. And once I say passive income, that's the time money is working for you. Kasi during this time, ang tanda-tanda mo na and most of us are retired na. Diba? 60, 65, 70s, no? But it doesn't mean that we are already old, wala na rin tayong responsibilidad. No, kakain ka pa rin. Tama? Shelter, your clothing. But the biggest responsibility is your health. Kalusugan mo na ang pinakamalaking responsibilidad pag tumatanda na tayo. And most of us, no, sa buhay natin, merong if sa gitna. Ano yung if dyan? What if I die too soon? And what if I live too long? No? Is it a problem pag mamamatay kang maaga? No? Hindi na problema siguro yan kasi RIP, rest in peace na, no? Ang peaceful ko na. Yes, no?
peaceful ka talaga, pero yung may iwan mo, peaceful pa ba sila? 'Di ba? Lalo na pag sa iyo na lang sila umaasa. Example, no? Isang family kayo, ikaw yung breadwinner, mawawala yung papa, no? Paano na makakapag-aral yung anak? Baon pa sa utang yung asawa. So you need insurance if you die too soon. Hindi naman natin wini-wish no na mamatay tayong maaga, pero sa panahon ngayon, no, dito natin marirealize that life is too short. 'Di ba? Kailangan nating magkaroon ng insurance para may income replacement. Kahit wala ng income nagbibigay sa kanila, may magbibigay sa kanilang instant money in order for you to protect your family. Kaya nga sinasabi, no, if you really love your family, you should be protected. They should be protected and you should have insurance. 'Di ba? So, paano mo sasabing love mo yung family mo pag may mangyari sa iyo? Walang naiwan sa kanila. Ang naiwan sa kanila utang pa. No? On the other side naman, no, hindi ka kinuha ng maaga ni Lord, you live too long, tumanda ka, problema ba pag pagtanda? Hindi yan problema, Dave, kasi ang dami kong anak ng mga professional. They will take care of me. Maybe they will take care of you, but is it a guarantee? Siyempre, hindi. No? There's no guarantee that your children will take care of you no matter how good you are to them. Because when time comes in choosing between you at they have their own family, I'm pretty sure, no? Pipiliin nila yung family nila kumpara sa'yo. So you need to protect yourself pagtanda mo. Because when time comes that you're already retired, anong gusto mo, no? Tignan mo yung mga kapitbahay mong matatanda. Are they enjoying their retirement? Pa-travel-travel na lang ba sila? Or pinagpapasapasahan na lang sila ng anak nila? Ma, dun ka muna kay ate, ma. Pa, dun ka muna kay kuya. Do you want that? Diba? So picture out your retirement. Ano yung nai-imagine mo? Pabigat ka ba sa anak mo or pinag-aagawan ka? So you need to protect yourself. You have investments dapat pagtanda mo. So paano ka magkakaroon ng investments? While you're still young and you have active income right now, you set aside portion of your money and put it in investment. And that time comes, no? Na kahit wala ka ng income, money will work for you. Kasi yung interest from your investment, doon mo makukuha yung passive income. So, every month, meron pa rin pumapasok na pera sa'yo pag meron kang investment. Again, if you die too soon, you need insurance. If you live too long, you need investment. So, how much income protection do you need? Magkano ba ang life insurance na kailangan natin? Baka kasi napaka-comfortable mo na sa K45 mo sa Kaiser. No? Tignan mo yung Kaiser book, magkano ba ang life insurance ng K45? Because Kaiser is not an insurance company. That is a healthcare company. That's why covered ka lang ng around 200,000. Do you think 200,000 can survive, no? After 5 years or after 1 year? Maiiwan mo yan sa family mo? Magtatagal pa ba yung 200,000 mo? Diba? Come to think of it. The real income replacement or coverage is annual income times 10. So your monthly income, i-times 12 mo, that is your annual income. I-times 10 mo. Example, 20,000 yung monthly income mo. I-times 12 mo yan, you have 240,000 per year. I-times 10 mo, you should have 2.4 million insurance dapat. No? Compare mo yung 2.4 million. Anong plan mo sa Kaiser ngayon? K50 or no? Sa akin nga na K100, 900,000 lang eh. Kung accident, 450,000 pag natural death. Kaya ako kumuha nitong most 18, no? Kasi na-realize ko, pag simba ko lang, no? Knock on the wood, may mangyari sa akin, my family don't deserve 450,000 na insurance. Kasi meron ka kong binabayaran pa. Ang dami pa naming utang at meron pa akong binabayarang mortgage. So, kailangan naming mas malaki pang insurance ang maiiwan ko sa kanila. I'm not asking Lord to mapalapit yung death, but when time comes na I will join our Creator, at least man lang no mabubuhay pa rin yung mga naiwan dito sa lupa. Hindi natin nadadala tong perang ito sa hukay, pero at least mabubuhay yung mga naiwan kahit wala na tayo. Diba? Did you get my point? No? 2.4 million, dapat million yung coverage mo. So do not settle for your insurance sa Kaiser, ha? Because Kaiser is made for healthcare. Bonus lang yung insurance dyan.
So how much insurance do you really need? This is specific, no? More specific na calculation. Kanina, this is the general formula. Ito naman, dime method. Dime is ilalagay mo yung utang mo, ilan yung remaining na utang mo, ilalagay mo yung income replacement mo. So ito dito 2.4 million, di ba? So 2.4 million ang income replacement. And then yung mortgage mo, magkano pa yung balance na binabayaran mong property, and kung may anak ka pa, no? So kung gusto mong mag-college yan, from kinder to college, at least you have around 800,000. 'Di ba? Including na yung inflation diyan. So, you really need 3.9 million. Isang bata pa lang 'to. Isang anak pa lang 'to. Now, magkano ang insurance mo? Tignan mo yung policy mo, no? Kung may insurance ka ba, maganda, pero is it enough? Is it sufficient? Tama? Kasi most of us siguro, meron tayong mga insurance like Insular Life, PhilAm Life, di ba? Sun Life, AXA Life, Coco Life, PhilAm Life, pero kulang pala yung natin, coverage, or hindi natin alam yung nasa policy natin. Are you the type of person who buys insurance and put the policy in the cabinet? Diba? Dapat alam mo how can you properly protect your family, no? Kung paano mo sila maximize. So this is the insurance policy before, papel pa lang siya, pero as of now electronic na tayo, no? OPMS na tayo, Online Policy Management System. Papakita ko mamaya yung policy ko. So, most of the insurances are offering VUL. Alam mo ba yung VUL? 'Di ba? Variable Unit Link, or 'di ba? Variable Universal Life. So sa VUL, no, you have a protection which is the term insurance, insured ka for a certain years, and you have investment. 'Di ba? So our recommendation is not VUL, but our recommendation is you buy the term insurance separately and you invest the difference into mutual funds. So, but this strategy requires financial literacy and discipline. Kasi kailangan ito ng discipline because unlike VUL, magbabayad ka ng premium, yung insurance company na mismo ang mag-i-invest sa pera mo. Pero dito, no, sa BTID, ikaw mismo mag-i-invest sa PDF mo. So, kung gusto mong magdagdag sa PDF mo, mas maganda. So, consider your options, no? Know what's suitable and affordable for you. Speaking of affordability, mas lamang yung BTID, yung Buy Term Insurance, Invest the Difference, kaysa sa VUL. Makikita nyo na dito, no? Bakit mas maganda yung BTID na strategy? Because in IMG, ang meron tayo is yung BTID. Wala tayong VUL. Because in BTID, kasi tayong mga taga-IMG, gusto talaga natin yung mura, no? Kung binabypass talaga natin yung mga ahente, at gusto natin na maka-discount talaga tayo. So, affordable ang term insurance kaysa sa whole life. And then, you need to buy the term and i-invest mo yung difference, yung mga maiwan. Not buy the term and spend the difference, ha? Kasi kailangan nga siya ng discipline kasi baka minsan yung difference igagastos mo lang. Buy inexpensive term insurance instead of expensive traditional or VUL. So, mostly sa mga nakakausap ko, no, ng mga tao, meron na daw silang insurance, ganito. If I am offering them Kaiser or Most 18, meron na daw silang VUL, pero hindi nila alam na ang dami palang klase ng mga insurance. At VUL ang pinakamahal, no? Isa sa mga pinakamahal na insurance. Kasi marami dito yung mga agent, yung pagpasok mo pa lang sa mall, di ba? Pasok ka pa lang sa mall, meron nang bubungad sa'yo, no? Sir, may ATM ka ba? Sir, may credit card ka ba? So, pag swipe mo, ayun, no? Kaltas na. So, objective of the BTID is to become self-insured. Enough na malaki yung insurance mo, pero kung may sobra ka pa, may difference ka pang pera, mas magandang i-invest mo ito. Because time will come, yung investment na yon that can pay your premium. Pwede na yun yung pangbayad. So, buy the term insurance from the best insurance companies, buy the best investment from the best investment companies. So, dapat talaga separate yung insurance at investment. Unlike sa VUL, no? Unlike sa VUL is naka-combine siya, kaya wala kang choice. No? Yes ka lang ng yes doon sa ahente mo. So, we all know, no, what sets apart sa IMG sa mga ahente sa labas is, in IMG,
No, we are financial educators. It means as a financial educators, we are after to the learnings that we can give, no? To the education that we can give to the people para sila na mismo maging fund manager sa sarili nila. Pero ang financial agents, mostly, they're after the commissions that they can get from you as their client. 'Di ba? Kaya minsan pag after mo niyan, wala nang follow-up, no? Minsan yung agent mo, mawawala na lang bigla sa insurance company kasi hindi pala na-hit ang quota. So, paano ngayon yan? Hindi ka naturuan niya. So, that's why mas maganda talaga sa IMG kasi tinuturuan kang maging financial educator sa sarili mo, no? Do it yourself. Kaysa aasa ka lang sa agent. Paano kung mawala yung agent sa insurance company? 'Di ba? Napagod na siya kakahit sa quota or na-demote siya, nawalan siya ng gana. Eh, dinawalan ka ng agent. Hindi mo alam ano yung kinuha mo, 'di ba? So, that's why we need to become our own financial educator, and that is our mission in IMG. So, the Manila Bankers Life or Most 18, ano ba yung background nito, no? Saan ba nagsimula to Manila Bankers Life? Manila Bankers Life or the Making Better Lives established on May 19, 1967. So, this is part of IMG Group since 2018. Dito siya na-acquired ng IMG. Founded by Chairman Senator Hill J. Puyat, no? So, Senator Hill Puyat, isa sa mga founder nitong Manila Bankers Life. Ang tagal na nitong Manila Bankers Life, 1967 pa lang to. It seeks to provide every Filipino family innovative and affordable life insurance. 'Di ba? And various life insurance products including group insurance that can cater to the specific needs of any organization. Provider of the most innovative, no? Nag-iisang BTID dito sa Pilipinas product in the market today, which is the Most 18. Most 18 is ito yung pinakamagandang product ngayon when it comes to insurance because dito you don't need to pay 30,000 every year. Sino ba dito sa atin pala, no? Nalimutan ko magtanong. Sino sa atin dito ang merong life insurance na, merong VUL sa labas, no? Yung mga na-mention kong ano kanina. Tapos magkano ang binabayaran mo every year, no? Tignan natin, no, kung i-compare natin kung magkano yung yearly premium mo. So, ako dati, no, meron akong insurance sa labas kasi nung hindi pa ako IMG member, yun nga, no, pagpasok ko sa mall, ang ganda ng ahente. Tapos si Man, bagong baba, 'di ba? Pag swipe nun, ayun, no, kaltas agad 20,000 annually, no? So, meron si Ma'am Adela, meron si Ma'am Jonamino, 18K, no? So, doon ko na-realize, sayang pala yung nabayad ko dito. No? So, that's why, alam na, no? Nung IMG ako, lumipat na ako dito sa Manila Bankers Life. Kinuha ko na yung cash value nung pinasok ko na insurance dati at nilipat ko dito sa Manila Bankers Life. Sayang kaya, no? Sayang. So, multiple option super term, 18 years ang term insurance dito. You pay one rate for 18 years, no? Same lang yung presyo for 18 years, ha? Hindi to tumataas yung premium nito. Kung 5,000 ka nag-start, 5,000 ka lang talaga every year. Ang pwede kumuha ng Most 18, lagay natin sa utak natin, 5 years old to 60 years old. Sa Kaiser, ano ang minimum age sa Kaiser? Sino may alam? No? Tignan natin, no, kung meron pa ba tayong learning sa Kaiser. Ano yung minimum age sa Kaiser? Ayan, si Ma'am Adela, nakikinig, 10 years old. So, 10 years old, so pag meron hindi pa pwede sa Kaiser, ang ipakuha natin sa kanila ay Most 18. Diba? So, 5 years old ang Most 18 to 60. And the Most 18 can be converted to permanent insurance, no? Mas affordable ang insurance ng Most 18, 50% lower than endowment at mas malaki yung coverage niya. So, level coverage risk, the cash value savings investment is added to the coverage. Ang gagandaan nito, ang tubo pa ng investment mo, pwede pang i-add sa life insurance coverage mo. Mamaya, meron ako mga figures dito. Mas magandang merong mga example. So, ano ba yung advantage ng MB Life? Ang MB Life, meron tayong premium deposit fund. The premium deposit fund is the investment side of the Most 18. Dito naka-invest, no? Dito naka-invest yung pera na hinuhulog natin after nating makapagbayad ng premium. 'Di ba? Sabi ko, bibilhin mo yung
term insurance, yung difference i-invest. So saan ini-invest ang difference? Doon sa Premium Deposit Fund or PDF. So ang PDF natin, mas maganda to siya kaysa sa mutual funds, no? Bakit kaya mas maganda kaysa sa mutual funds ang PDF? It's because it is very competitive, no? Then guaranteed ang growth niya, hindi lumiliit ng 0%. Guys, no? Tignan nyo to. PDF has a higher growth with guaranteed non-negative return. So kahit mag-negative yung Soldivo, pag mag-down ang market natin, mag-down ang performance ng Soldivo, mag-down ang performance ng mutual fund at RAM, PhilEquity, ang PDF mananaig pa rin kasi zero yung non-negative siya. Hindi siya bumababa ng 0%. Diba? So kung i-compare mo, no? Maghuhulog ka ng Soldivo tapos ako maghuhulog sa PDF at magkaka-pandemic tayo ulit, magne-negative yung funds mo, sa akin, tumutubo pa yung PDF ko or remain pa yung growth niya. Withdrawal and loan advantage, no? Pwede ka ditong mag-withdraw. Partial or full withdrawal anytime without penalty. 'Di ba? So, yun yung kagandahan dito. And then, pwede mo pa siyang gawing emergency fund. No? Saan mo ba nilalagay yung emergency fund mo? Sa bangko? Ako, hindi na ako naglalagay talaga ng pera na malaki sa bangko. Kasi, cash value even on 1 year can be withdrawn in case of emergency. No? Flexible needs, pwede mong gamitin sa retirement, pwede mong gamitin sa pampaaral. May nagtanong na ba sa inyo, Sir Dave, meron ba kayong educational plan? No? Ito yung educational plan ng IMG, yung most 18 natin, no? This is also good for educational plan. Travel, di ba? Gusto niyo meron kayong savings for your travel or for your savings in case of emergency. Di ba? Gusto mo lang na tumutubo yung pera mo. Kasi pag sa bangko ka, 0.25% talaga yan. Meron pa siyang 20% na withholding tax. And then, your maximum deposit, no, ma-add yan sa yung face amount. PDF, payable to beneficiaries. So, meron tayong mga beneficiaries dito. 3 yung beneficiaries natin. No? At yung PDF mo, pag hindi ka mamamatay, walang mangyayari sa atin, it can be paid to the plan owner. Babalik sa'yo. No? Pagkatapos ng 18 years, kung ipapa-terminate mo yung plan mo. 'Di ba? Amazing yung advantage niya. This is also better insurance than VUL. Again, sino yung may mga variable unit link dyan? No? Yung mga ibang companies. Tignan natin yung difference. Perfect insurance plus investment product. Higher ang coverage niya, pero mas maliit yung payment niya. PDF is safer. Mas safe ang PDF kaysa sa unit link investment. Bakit? Yung mga VUL guys, nagne-negative yan. Pero ang PDF, hindi yan nagne-negative. Kasi ang VUL, naka-invest din yan sa mutual funds. Emergency fund, flexibility. So, non-negative growth means no risk of loss. So, kung may nagtatanong sa'yo, no, anong investment na parang wala talaga siyang risk na hindi malugi yung pera ko? PDF talaga ang sasabihin ko. Aside sa Kaiser, no? Kasi ang Kaiser, hindi din siya mas bababa pa sa 3%. Pero, maliit yung insurance niya. Diba? Yun yung downside ng Kaiser. Mas maliit yung insurance niya. Diba? Withdrawable even on first year. Investment flexibility. No? Pwede kang magbayad sa premium mo based on your schedule that fits your lifestyle. And then, yung excess payments mo, pwede mong i-deposit sa PDF mo or pwede ka ring mag-top up dito. Ako, pwede din ako nagta-top up din ako sa PDF ko. And then, ang kagandahan dito, low chance ang lapsation niya. Hindi siya naglalapse. Bakit hindi naglalapse? Because, ang magbabayad sa premium mo, pwedeng i-withdraw doon sa PDF mo. Pwedeng kukunin nila sa investment mo. Assuming na mas malaki ang tubo ng investment mo kaysa sa premium mo. So, mas maliit din yung premium mo, so mabilis lang mabayaran kasi mura. No? Naalala ko yung sa akin, magkano? 5,000 lang yun yearly. So, lower premiums, easier to pay. So, the power of non-negative. Bakit powerful ang non-negative? Bakit mas maganda ang non-negative? Tignan nyo.
PDF versus mutual fund, no? So kung naglagay ka sa PDF ng 100,000, tapos naglagay din ako ng 100,000 sa mutual fund ko. On the first year, mas malaki ang tinubo ng mutual fund, 14%. Yung PDF ko is 12%. Second year, 13% and 15%, no? Third year, 11% and versus 13%. Pero on the fourth year, nagka-pandemic, COVID-19. Diba? So, bumaba yung market, negative 20% ang mutual fund, pero hindi nagne-negative yung PDF. So, that's why retain yung 140 ko. Tapos, nakabawi on the fifth year, 1%, 3%, then bumalik sa 13% and 15%. Sinong mas malaki? PDF or mutual fund? PDF pa rin ang malakas. Second example, no? Ganun pa din. PDF versus mutual fund. So, tignan nyo dyan, no? Dito talaga ang mutual fund, malaki talaga yung tubo niya. Pero pag mag-down din ang market, grabe din yung downtrend niya, no? Ubus din yung investment mo. Lalo na pag i-withdraw mo yan. Pero dahil dito hindi nagne-negative, mas malaki ang 160,000 kaysa sa 140,000. Isn't it amazing? Ganyan ka-powerful ang non-negative na investment. Now, magkano ba yung mga rates, no? Magkano yung rates ng most 18? 'Di ba? Kung gusto mo covered ka ng 1 million coverage, tignan mo yung edad mo, no? Tignan mo yung multiplier. So, if you are 5 years old, sa 1 million is 3.90. Meron ba tayong calculator dyan? Labas yung calculator nyo, no? Because this is the multiplier, yung 3.9, 3.99. So, sinasabi dito, ang gusto mo na amount na coverage, example, gusto mo ng 1 million, i-divide mo siya ng 1,000. So, fix yung 1,000 dyan, no? Tapos, i-times mo siya sa multiplier na nasa table. Ito yung multiplier, guys. Sa 24 years old is 5.59. Ayan. So, makukuha mo yung annual premium mo kung magkano. So, example, no? Desired coverage is 1 million. Divide 1,000. Multiplier is 5.59. Annual premium is 5,590. So, depende yan sa edad natin. Pas tumataas yung edad mo, mas lumalaki yung multiplier, mas lumalaki din yung annual premium mo. Okay? Kaya kumuha ka nito pag hindi ka pa 61 years old kasi wala na talagang magka-covered sa'yo ng 61 years old na insurance, no? Napaka-risky mo na anytime, 'di ba? Pwede ka nang kunin ni Lord. So, humabol ka, no? Humabol ka kung 60 years old ka ngayon, at least may insurance ka for the next 18 years. No? For the next 18 years, kahit 78 ka na, covered ka pa rin ng 1 million or 2 million or 5 million. So, most 18 examples, no? Tignan natin yung mga example. Depende. Paano ba nag-work ang most 18? So, the assumed growth is 12% and the annual premium is 5,700. So, ang annual premium is 5,700 pero meron tayong policy fee. Ang policy fee natin dito is one-time payment. Kaiser, magkano ang policy ng Kaiser at ilang years babayaran? Lagay niyo sa comment dyan kung alam niyo yung policy fee ng Kaiser. Diba? So, 500 times 7, no? Tama na naman si Ma'am Adela. So, that is 3,500. But in most 18, that is only 500 pesos one-time payment. Okay? Again, in most 18, that is just 500 pesos one-time payment. So, titignan natin dito, no? Kung annual premium mo sa edad mo is 5,700 plus 500, yan yung ihuhulog mo sa premium mo. That is 6,210. Ito yan, no? Nakikita natin? Ito yan, no? Premium. So, example, ma'am, sir, may pera ka sa bangko. Ang pera mo sa bangko, na-realize mo hindi tumutubo. Nilipat mo dito sa most 18, 44,000. Not necessary, maghuhulog ka talaga ng 44,000, pero gusto mo lang ilagay yung pera mo. Ang kailangan mo lang ihulog dito is yung premium. No?
So the premium is 6,200. So 44,000 minus 6,200, meron na iwan na 38,000. Now your 38,000, yan yung naka-invest sa PDF. That will grow 12%. So ang tubo ng 38,000 mo will become 42,560. In the event na may nangyari sa'yo during first year, meron matatanggap yung family mo na 1 million plus yung investment mo na 42,560. Pero pag walang mangyari, that's good. Proceed tayo sa second year. May bonus ka, 30,000 binigay sa'yo, no? On the second year. Babawasan na lang siya ng 5,700 for that year. Bakit? Isang beses lang yung 500. So, 30,000 minus 5,700 is 24,290 yung difference. Plus, yung investment mo last year, which is 42,000, in-invest sa 12%, tumubo naging 74,872. If something happens, merong matatanggap yung family na 1,074,872. Pag walang matatanggap, then that's okay. No? Walang nangyari, then that's okay. Number 3, no? On the third year, wala kang hinulog, 'di ba? Wala kang pera, unemployed ka, that's okay, no? Bayad pa rin yung premium mo. Bakit nabayaran yung premium, Dave, kahit wala akong hinulog? Because you have investment. Kinuha sa investment ang pangbayad ng premium. Kaya hindi siya naglalapse. Nagiging self-paying siya. Self-sufficient yung plan mo. It means, no, yearly kang covered kahit one time ka lang naghulog dito kung malaki yung hinulog mo. Kasi, yung 5,700, di ma-minus sa 74,000. So, yung remaining dyan, i-invest pa rin sa 12,000. Tumubo pa rin yung pera mo. Naging 77,000. Imagine, hindi ka na nakapaghulog, wala ka nang dinagnag, pero tumubo pa rin yung pera mo. It's because, no, meron siyang investment at yung investment din, nagbayad din sa premium mo. On the fourth year, no, naghulog ka ulit, nag-top up ka ng 20K. Bayad pa rin yung 5,700 mo. Ang naiwan is 14,290 sa 20K. I-add dito ang 77,000 at in-invest sa 12%, naging 102,000. Pag may mangyari, covered ka ng 1,102,000. And so on and so forth, no? Ang kagandahan dito, guys, during this time, anytime pwede ka pang mag-withdraw coming from your, diba? Coming from your investment, nag-withdraw siya ng 20,000, ng 10,000, ng 30,000 in case of emergency. Dito pa lang, pwede ka na mag-withdraw, no? After 1 year. So, nakapag-withdraw ka na ng 100,000, ang nahulog mo lang is around 184,000 for 18 years. Naka-withdraw ka ng 100,000, meron ka pang investment na 332,000. Covered ka pa ng 1.3 million. Lugi ka pa ba dyan? Diba? How much more, no? Kung ito yung gagawin mo. For 5 years, 5 years mo lang siya huhulugan ng 60K. Diba? Hindi mo talaga hulugan yung 18 years. 60K ang gusto mong ihulog for 5 years. So again, 60,000 naghulog ka, hindi siya mandatory na 60K, yun lang yung gusto mo. Maminusan siya ng premium, 6,200. Ilan yung natira sa 60K? 53,000. Ang natira ilalagay sa PDF at tutubo ng 12%. Yung 53,000 naging 60,000. On the second year, naghulog ka ulit ng 60K. 5,700 na lang. Hindi na yung 6,200 kasi wala na siyang policy fee. And 54,000 yung natira plus yung 60,000 invested in 12%, 128,000. And for 5 years, yan yung ginawa mo. No? So covered ka dito ng 1.3 million. And then, ang nangyari dito, kasi educational plan to siya eh. Di ba? Intended ito sa education ng anak mo. Ibig sabihin, after 15 years, no, magka-college na yung anak mo. Kasi nag-start ka dito, 30 ka eh. So at 15 years old, dito, kailangan mo na i-withdraw yung pera mo. So nagwi-withdraw ka na dito, no? Ng 100,000 every year. Ayan. Ito na yung wini-withdraw mo for educational plan. So naka-withdraw ka ng around 500,000 pero ang kinulog mo lang for 5 years is 300,000 lang. So aside sa inulog mo na 300,000, naka-withdraw ka ng almost 500,000, meron ka pang investment na pwede mo pang i-withdraw na 847,000, almost million. Covered ka pa ng almost 2 million, 1.8 million, no? Insured ka pa.
Pag may mangyari sa'yo, merong 1.8 million yung anak mo or asawa mo. 'Di ba? So, isn't it amazing? Saan mo nilalagay yung educational plan ng anak mo ngayon? Sa bangko pa rin ba? No? So, this is good for educational plan. So, kaya kumuha ka na nito kung meron kang gustong paaralin after 10 years, after 15 years, magka-college ka na. Kasi ako, syempre wala pang educational plan. Ang purpose ko dito is emergency fund and my travel fund. 'Di ba? So, kaya ako naglalagay dito, no? Aside from that, no? Second example tayo, retirement. Ito. Sino dito yung mga magre-retired na? Nasa 48 years old and above na. Tignan nyo to, no? Continuation to siya. Guys, actually continuation to siya. At the age of 47, natapos niya yung 18 years. Tama? 30 years old siya nag-start eh. So at the age of 47, naka-withdraw siya ng 499,000 pero may naiwan pa siyang 847. Nag-isip siya. I-renew ko ba yung most 18 ko? Sige, i-renew ko na lang. Pero ilalagay ko yung buong investment ko. So nilagay niya yung buong investment niya. So another 18 years, tama? Another 18 years, but this is now for retirement, hindi na education. Okay? So 847 yung buong nilagay niya dito. Malaki na yung premium niya kasi nag-renew na siya eh. Hindi na 5,000 kasi naka-base na sa 48 years old na edad niya. So that's now 16,000 kasi 15,500 plus policy fee. Right? Kasi another 18 years. So 847 minus 16,000, merong natirang 831,000 that will be invested to the PDF and no, assuming it will grow 12%, you have 900, no, 31,000. 931,000 yung tinubo kaagad. Pag may mangyari sa iyo at the age of 48, merong 1.9 million yung family mo. And on the second year, no, na nag-renew siya, hanggang sa 18 years, hindi na siya naguhulog. Pinabayaan na lang niya yung 847,000 niya. Imagine guys, after retirement, 61 years old na si ma'am. Wala nang trabaho, pero money is working for her. Mayroon siyang 300,000 every year. Coming from investment. Tignan mo yung investment, tinubo ng 847,000 niya. Naging 3.4 million. Covered pa siya ng 4.4 million pesos na insurance pag may mangyari sa kanya. Amazing, right? No? Naka-withdraw siya ng around 1.5 million. May investment pa siyang 3.4 million. Covered pa siya ng 4.4 million pag may mangyari sa kanya. Ang hinulog niya, isang beses na 847,000. So kung meron kang separation pay, no, coming from your company at gusto mo siyang invest, maganda to dito. No? Maganda tong most 18 na PDF. Kasi wala nang magbibigay sa iyo ng ganitong klaseng investment na napakalaki ng insurance coverage at the same time, malaki din yung investment. At the same time, pwede ka pang mag-withdraw anytime. 'Di ba? So, napaka-amazing. Retirement plan. How about 33 pesos a day? Dave, wala akong ganung pera kanina. Pero kaya kong mag-ipon ng 33 pesos. Tignan natin, no? Kung mag-start ka ng 33 pesos a day, meron kang 1,000 a month, meron kang 12,000 in 1 year. So, nag-12,000 kayo yearly and you are 30 years old. So, 6,200. Meron na yung policy fee. Ang matira, 5,700. Diba? So, tumubo yan, naging 6,485. Covered ka ng 1 million. Second year, hanggang 18 years, tinodo mo yung 33 pesos a day mo, nakahulog ka ng around 216,000. Ang PDF mo is around 112,000. May investment ka pa na around 388,000. And then covered ka ng 1.3 million. Dahil lang sa pag-iipon ng piso, no? 33 pesos a day. So, ang layo na mararating ang 33 pesos mo. So, mag-ipon ka na kung gusto mo ng ganito. So, ibig sabihin kahit wala talagang rason yung ibang tao na, Dave, hindi ko kayang
kumuha ng insurance kasi ang mahal. Anong mahal dyan? 33 pesos a day. Di ba? Kahit siguro yung pulubi, kayang mamalimos na 33 kataog, bigyan siya ng piso. Makaka 33 pesos a day. Ngayon nakwento ako no dun sa Manila, no? Nasa flyover siya. Kaya na-amaze ako guys, no? Kaya niyang 1,000 a day. Manglilimos lang siya sa Manila. Laking population kasi no ng city. Ito pa kayang 33 pesos a day. So kayang-kaya lahat ng tao tong 33 pesos a day. No? Kasi kahit yung street children, kaya yung 33 pesos a day. So, pag may mangyari sa kanya, at least, di ba? Yung mga tao sa lansangan, pag i-educate mo dito, may nangyari sa kanya, di ba? Sa kalsada, may matatanggap na 1 million yung family niya. No? So, starting from now, huwag ka nang mamili ng share list mo. Di ba? Pati yung mga nasa kalsada, sharean muna ng financial education. Kasi kayang-kaya nila tong most 18. Again, after nag-start siya dito ng 47 years old. So, ang ginawa niya, yung pera niya dito after 47 years old, hinulog niya ulit dito, no? 400,000. Tapos yung 400,000, every year, dinadagdagan niya ng 33 pesos a day, so 12,000. Tama? So, ito yung tinubo ng pera niya. 2.7 million. Covered siya ng 3.7 million kahit age 65 na siya. Ang nahulog lang niya is around 600,000. So, napaka-amazing, no? Ipon ka lang ng 33 pesos a day. Single pay. Dave, pwede ba isang beses lang ako maghulog dyan? May pera ako sa bangko, lipat ko na dyan. No? Ang tagal ng tubo ng ano ko. Deposit, no? Time deposit ko. Ang tagal ng tubo. Lipat ko na dyan. Okay, so nilipat niya yung 100,000 niya dito at the age of 30 years old. So isang beses lang siya, 100,000. Tignan mo nangyari sa 100,000 niya. After 18 years, naging 433,000 plus covered siya pa ng 1 million. No? Tapos, ang nangyari sa kanya, at the age of 60, ito, sa mga magre-retire, single pay term for retiree. Example, meron kang parent, 60 years old na siya. Gusto mo talagang ihabol siya sa insurance. So, 60 years old na, hinabol mo pa sa insurance, merong pension no, or separation pay na binigay sa kanya, kung 722,000, hinulog niya lahat dito, kasi di naman niya kailangan yung pera na yan. Ang nangyari dyan, after 18 years, di ba? Ito yung tinubo ng pera niya, 3 million. At the age of 77, covered pa siya ng around 4 million. Sinong insurance company ang magka-cover ng isang 77 years old? At magbibigay sa iyo ng 4 million and 3 million na investment. Not necessary na 722,000 yung ilalagay mo, ha? Depende yan sa iyo. So what I'm saying is, pag meron kang parents na magre-retire na, ihabol mo na dito. No? Yung mother ko, kinunan ko na rin dito kasi magsi-60 na rin siya. At wala nang magka-cover ng insurance pag 61 ka na. Again, kahit Kaiser, di ka na makakakuha pag 61 ka na. Pati dito sa most 18. So kung meron kang parents dyan, ikuha mo na sila nito. No? That is good for retirement for 18 years. At least, pag may mangyari sa kanila, no? Sickly na sila, may death benefit sila na millions na may iwan sa family. Kasi mostly ngayon, pag may mangyari sa magulang, no, magkakautang-utang yung mga anak, 'di ba? Sa burial, tapos pag may utang pa na naiwan, saan baba kukuha na pangbayad, 'di ba? So this is better than any government investment. SSS, GSIS, no? Mas maganda tong most 18 sa mga retirement fund. So ano yung 4 quadrants na na-solve ng most 18? First is growth. Di ba? Yes, most 18 has a competitive rate of return. No? Is it safe? Safe ba na hindi malulugi yung pera mo? Yes, because PDF is guaranteed growth. Hindi siya liliit, no, ng 0%, non-negative siya. Does it have a tax advantage? Yes, no? Tax-free ang proceeds or ang makukuha mo sa most 18.
So, walang mababawas na buwis galing sa gobyerno. Does it have a proper protection? Yes, napakalaki ng insurance coverage niya in a very affordable rates kumpara sa mga VUL. So ngayon, no, mag-isip-isip ka na diyan, 'di ba? Are you paying an expensive insurance sa maliliit na coverage lamang kasi dumaan ka sa ahente? Hindi mo bypass yung agent. So, if you want to build a solid financial foundation, ang nasolve ng Most 18 is 3-in-1 pa rin. Meron siyang life insurance, pero wala siyang healthcare, syempre. Meron siyang life insurance, meron siyang emergency fund kasi withdrawable siya, at meron siyang investment. Ang Kaiser naman is healthcare, life insurance, at investment. So, isa na lang talaga, no? Eliminate your debts. Solve mo na yung solid financial foundation pag may Most 18 ka. Ang eliminate your debts naman, personal finance yan. Pwede kang hindi mangutang para wala kang utang, or good debts lang yung meron ka. Okay? So kung gusto mo, solve mo talaga according sa tinuturo ng IMG ang ating concepts, na solve mo talaga, na follow mo talaga religiously, may Kaiser ka na, may Most 18 ka pa, no? Combo na yung investments mo. Solve ka na sa IMG mo, no? Na-utilize mo na lahat ng benefits ng IMG. Para sa akin ba yung Most 18, Dave? Yes, para sa iyo to, because this has life insurance, investment, and emergency fund. And napaka-easy. Napaka-easy lang niya i-understand. Kahit sino, kayang i-explain to. And it is an urgent requirement na kailangan mo nang kumuha nito kasi ang liit lang ng coverage ng Kaiser mo. At hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin bukas, makalawa, or sa susunod na mga araw. It is easier and cheaper para ma-build mo yung future mo. Example, sa 30 years old, 1 million na yung coverage, 6,000 lang in 1 year. And, mind you guys, hindi yan siya annual, no? Pwede mo pa siya i-quarterly. So, every 3 months, 1,000 lang yung babayaran mo. Every 3 months, 1,000, no? Pagkakait mo pa sa sarili mo yung 1 million sa 1,000 every 3 months. Tapos, 500 na policy fee. Tapos, kailangan mong maglagay sa PDF ng 6,000 pesos para may investment ka. Okay? So, it is for everyone. So, initial mo lang dito, kahit meron ka around 7,000, meron ka ng Most 18. What if I die too soon? Who will take care of my family? Solution, Most 18. Merong instant cash. No, insurance for family. What if I live too long? What will I spend sa retirement ko? Solution, Most 18, kasi meron siyang PDF that is designed na mas malaki yung yield or balik na pera sa investment mo. So, fund value given to the fund owner, or pag ma-terminate na yung plan mo after 18 years, when you live too long, pwede mo pa siyang i-convert, di ba? So, walang sakit sa ulo. What if I have emergencies? Di ba? Where can I get my cash? Most 18 has a PDF designed to be a good depository, no? Pwede mong paglagyan ng emergency fund mo. Funds are withdrawable even on the first year. What if I forgot to pay? No? Most term insurance, pag naglalap siya, di ba? Pag mga VUL, after 3 months, 4 months, wala na, terminated na yung plan mo. Dito, hindi siya mataterminate pag naglaps ka kasi doon kukunin sa PDF mo ang pambayad for your premium. Premiums due to Most 18 are withdrawn from PDF. So, nagiging self-paying siya. Alright? So, what if the investment loses money? Takot ako malugi, Dave. Gusto ko yung investment na walang lugi. Hindi ako makatulog. So, guaranteed yung non-negative. Di ba? Ang minimum annual gain ng Most 18 is savings account interest rate. So, above 0%. Ang maximum is walang limit. Di ba? So, reasonable to expect is 12% compounded annual growth rate. So, this is the table for 1 million na coverage. Ilang taon ka ngayon? Ako, I am 25 years old. I am 5,500. And imagine guys, that is yearly. Yearly lang ako nagpa 5,500. No? So, picturean mo to, tapos tignan mo yung edad mo, tapos kumuha ka na ng Most 18. You can choose annual. Ulugan mo tong 1 year na to, or you can choose semi-annual, or you can choose quarterly. Diba? Kasi quarterly mo to, if you are 25 right now, this is around 1,000 lang. Every 3 months.
no? So wag nating ipagkait yung malaking coverage at magandang investment sa family natin. So this is my plan, my online policy management system. Nakikita ko dito yung premiums ko, yung PDF ko. And I can ask for statement of account, no? Magkano yung tinubo ng pera ko. Ayan. So, yan, this is my plan. So, ikaw, meron ka na bang most 18? So, I started mine when I was 22. So, that's the end of our discussion for this afternoon about most 18. Manila Bankers, I hope guys know that you will consider this investment. This is one of your benefits as member of IMG. And kahit hindi members ng IMG, they can also get most 18 from licensed financial educators, no, under insurance commission. So if you have family, friends na hindi pwede sa Kaiser because they are below 10 years old, you can recommend the most 18. And if you have Kaiser na tapos nakukulangan ka, no? Kulang na kulang yung kinuha mo kasi okay, 45 lang pala yung kinuha ko tapos may extra naman ako. Hindi ko alam saan ilalagay. Ilagay mo na yan sa most 18, no? You can ask for a computation to me and we can make a proposal, no? I can send you a quotation. Depende sa edad mo. Just give me your name, your email address, and your birthday. So, thank you everyone for attending our 5 p.m. Most 18 Manila Bankers. I hope we'll see each other again on Sunday at 5 p.m. kasi once a week lang itong most 18 natin. And you need to consider this kind of investment as soon as possible. Huwag mo nang patagalin. No? Lalo na yung mga IMG members. Dapat meron na talaga kayong most 18. Thank you. God bless and good day.